Chapter 31. Tinaas ko naman ang baril at pinutok sa ere saka muli kong binalik sa ulo ni Tita Claudia. Kung gugustuhin ko ay kaya kong iputok ang baril kay Tita Claudia. Pero siguradong hindi na ako makakalabas ng buhay. Sige. Subukan niyong lumapit. Patay talaga tong amo niyo. Banta ko habang papalapit sa gate. Huwag niyo siyang pakinggan. Tulungan niyo ko. Paos na saad ni Tita Claudia na pilit inaalis ang braso kong nakadiin sa leeg niya. Nagtinginan naman ang mga tauhan at sabay pang tumango. Pero di pa sila nakakadalawang hakbang ay pinaputukan ko na sila. Natama ng isa sa binti kaya turnagil sila. Muli ko namang pinukpok ng baril sa mukha si Tita Claudia na ikinahiyaw niya. Tinuhad ko din siya ng malakas sa tagiliran at hinayla siya palapit sa gate. Buksan niyo ang gate. Bilis. Utos ko sa mga tauhan. Pero hindi sila kumilos. Tinutok ko naman ang baril sa isang tauhan at pinuputukan siya sa kanyang paanan na ikinaigtad niya. Buksan mo ang gate kung ayaw mong iputok ko sa katawan mo. Banta ko. Tumingin naman ang tauhan sa isang lalaki na tumango naman. Binuksan ng tauhan ang gate. Paika-ika naman akong humakbang palabas, kaladkad pa rin si Tita Claudia na kapag pumapalag ay pinupukpok ko ng baril sa mukha. Duguan na nga ang kanyang mukha na umaagos na sa braso ko. Sumunod naman sa amin ang mga tauhan. Nagpalingga-lingga ako sa paligid. Madilim at puro talahib at puno ang nasa paligid. Mukhang nasa remote area kami at walang masyadong dumadaan na sasakyan. Kung didiretsuhin ko ang daan ay mahaba habang lakaran yun at kahit tumakbo ako ay siguradong maabutin pa rin ako ng mga tauhan ni Tita Claudia. Napanghinaan ako ng loob. Mukhang hindi ako makakatakas sa lugar na ito. Tumingin ako sa mataas na damuhan. Kung doon ako papasok ay mahihirapan silang habulin ako at makakapagtago pa ako. Wala kang matatakbuhan, Niva. Walang kang mahihingian ng tulong dahil wala nang dumadaan ditong sasakyan paggabi. Wala ka ng takas. Wika ni Tita Claudia sabay tawa. Tumahimik ka. Asak ko at muli siyang hinampas ng baril sa mukha na ikinahiyaw na naman niya. Kinaladkad ko siya sa kahabaan ng kalsada. Tinutok ko ang baril sa mga tauhan na sumunod, huwag kayong sumunod. Diyan lang kayo. Sigaw ko at pinaputukan ng dalawang tauhan sa hita na kanilang ikinadaing. Tinutok ng ibang tauhan ang baril sa akin. Huwag kayong magpapaputok. Matatamaan si Madam. Sigaw ng isang tauhan. Tangna. Marunong palang bumaril tong si Ganda. Sambit ng lalaking may tato sa leeg habang nakatutok sa akin ang baril na hawak. Marunong yan, pre. Nadali na niyan kami ni Luis at Madam nung tinambangan namin yan. Ngumisi ako. Kapag nagpaputok sila ang unang-unang tatamaan ay ang demonyo nilang amo. Binilang ko ang mga tauhan. Nasa 10 sila. Ang isa na hinampas ko ng upuan ay hindi pa nakakalabas. Malamang ay tulog pa sa kwarto. May binaril akong isa kanina sa may gate at ngayon naman ay 2. Bale, 6 na lang silang walang tama at nakakakilos ng normal. Kinaladkad ko papalayo si Tita Claudia. Hindi naman sumunod ang mga tauhan niya. Bago ako pumasok sa mataas na talahiban ay nagpaputok pa ako sa mga tauhan. May tinamaan akong isa sa may katawan, dali-dali na akong pumasok sa talahiban habang kaladkad pa rin si Tita Claudia. Hindi ko alintana ang matatalim na talahib na humihiwa sa aking balat. Mas nanag sa akin ang kagustuhang makatakas at mabuhay. Hindi ka makakatakas, Niva. Hahabulin ka pa rin ng mga tauhan ko. Tumahimik ka sabi Asak ko at pinaputukan siya sa binti pero mahinang pitik lang ang narinig ko. Kinalabot ko pa ulit ang gatilyo pero mahinang pitik lang ang narinig ko. Wala ka ng bala. Wika ni Tita Claudia sabay tawa. Tumiimbagang naman ako. Ano ngayon kung wala na akong bala? Hawak pa rin kita. Sabi ko sabay pukpok ng baril sa ulo niya. Muli ko siyang kinaladkad papasok pa sa masukal na talahiban. Pagdating sa gitna ay saka ko bibitawan si Tita Claudia at tatakas. Alam kong susunod na sa amin ang mga tauhan niya. Pero pagdating sa masukal na parte ng talahiban ay may naatrasan akong bato dahilan para matamba kami ni Tita Claudia. Napaigik ako nang masagi ang binti kong may sugat. Nakawala si Tita Claudia sa hawak ko. Gumapang siya palayo sa akin at tumayo. Pinilit ko ring tumayo kahit sumisigid ang kirot sa aking binti. Ngunit muli akong napahiga ng sipain ako ni Tita Claudia.
Napahiyaw pa ako sa sakit ng tapakan niya, ang binti kong may sugat. Tumatawa siya habang dinidiinan ang tapak. Napapaiyak na ako sa sakit. Hindi ka talaga mananalo sa akin, Gaga. Sikmat niya sa akin habang may ngisi sa labi. Magang-magana ang mukha niya at putok ang ilong na dumudugo. Tumiimbagang ako at tiniis ang sakit sa aking binti sabay igkas ng isang paa sa tiyan niya. Napatumba din siya. Gumapang ako paatras, kaladkad ang binti. Nang makita kong tumayo si Tita Claudia ay kumapa ka pa ako sa lupa. May nakapa akong bato. Kinuha ko yun at binato sa kanya bago pa siya makalapit. Tinamaan siya sa mukha na ikinahiyaw niya. Pumulot pa ako ng bato at pinagbabato siya habang dahan-dahan akong tumatayo. Sinasalag naman niya ng braso ang mga bato. Nang makatayo ako ay naglakad ako paatras palayo sa kanya. Ngunit gumaganti na rin siya ng bato sa akin. Paika-ika na akong tumakbo papasok pa sa matatas na talahiban. Sumunod naman siya sa akin. Hindi ka makakatakas sa akin, Niva. Sigaw niya. Hindi ko siya pinansin at patuloy lang sa pagtakbo. Hindi ko alam kung saan ang direksyon ng tinatakbuhan ko. Pero ang importante ay makalayo ako sa kanya. Subalit natigilan ako ng makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa malayo. Paghinto ng sasakyan ay agad akong bumaba kasama ang mga tauhan ko. Hinugot ko ang baril at kinasa. Nasa unahan namin ang mga pulis na kasama namin. Huwag kayong kikilos. Taas ang kamay. Sigaw ng isang pulis sa tatlong lalaking sugatan na sa gitna ng kalsada. May ilan pa na nakatakbo na papasok sa talahiban. Ngunit may nagpaputok mula sa talahiban kaya gumanti rin ng putok ang mga pulis. Sinover up naman ako ni Latino. Ang ilang pulis ay pumasok sa gate ng abandonadong bahay. Mr. Romero, dito lang ho kayo. Kami na ang papasok sa loob. Tura ni Inspector Cabingan. Pero hindi ako nakinig at sumunod ako sa mga pulis. Hindi ko pinakinggan ang pagtawag sa akin ng inspector. Nilampasan ko ang dalawang pulis na hamarang sa akin. Niva, tawag ko sa nobya nang makapasok sa loob ng bahay. Sir, bawal po kayo dito. Sambit sa akin ng isang pulis pero di ko siya pinakinggan at binuksan ko ang bawat pintong makita. Pero wala akong Nivang nakita. Umakyat ako sa hagdan at nakasalubong ko ang tatlong pulis na may akay na isang lalaking nakaposas. Si Niva, agad kong tanong. Wala ho kaming nakitang ibang tao sa second floor, sir. Maliban dito sa isang lalaking ito. Tugon ng isang pulis. That's impossible. Narito lang si Niva. Nilampasan ko ang mga pulis at umakyat sa second floor. Sumunod sa akin si Latino. Niva, sweetie, I'm here. Tawag ko sa nobya at isa-isang binuksan ang pinto sa second floor. Pero wala pa rin akong Nivang nakita. Tinungo ko naman ang panghuling pinto na bukas. Pumasok ako doon. Tanging sirang kahoy na upuan lang ang nakita ko at lubad. Mukhang dito nila banihag si Niva pero wala na siya. FK. Malutong kong mura. Parang gusto ko nang magwala dahil hindi ko makita ang nobya. Bumaba na ako at lumabas ng bahay. Lumapit ako sa mga pulis na nag-ipon-ipon. Sa gitna nila ay ilang kalalakihan na may mga posas na sa kamay. Duguan ang iba sa kanila. Nasaan si Claudia? Tanong ko sa mga pulis. Hindi pa ho namin siya nakikita, Mr. Romero. Tugon ng inspector. Pati si Niva ay wala din. Ang sabi ng isang tauhan ay nakatakas si Miss Niva at hostage niya ang asawa niyo. Dinala niya ito sa talahiban. Nakasunod na roon ang mga kasama nating pulis. Nabuhayan ako ng loob sa sinabi ng inspector. Akmang susunod ako sa talahiban ng hamarang sa akin si Inspector Cabingan. Mr. Romero, pakiusap. Huwag na ho kayong sumunod. Ang mga kasamahan na lang ho namin ang baalang maghanap sa kanila. Umiling-iling ako. Huwag mo akong pigilan, Inspector. Hindi ako makakapanteng nandito lang. Tuso si Claudia. Baka kung anong gawin niya kay Niva. Hindi ako nagpapigil sa inspector at patakbo akong sumuot sa talahiban. Sumunod naman sa akin ang mga tauhan ko. Hindi ka makakatakas, Niva. Ibabalik kita sa hukay mo. Sigaw ni Tita Claudia habang hinahabol niya ako. Kahit nahirap sa pagtakbo dahil paika-ika ako ay binilisan ko naman hanggang sa makalabas na ako ng talahiban. Open area na ang tinatakbuhan ko pero elevated ito. May nakita akong kalsada sa taas. Hiyaw ko nang hilahin ni Tita Claudia ang isang paa ko dahilan para masabsob ako sa lupa.
Huli ka ngayon. Sabi ko naman sa'yo di mo ko matatakasan. Turan ni Tita Claudia at parang baliw na tumawa. Malakas kong hiyaw ng pigain niya ang sugat ko sa binti. Lumingon ako sa kanya at sinipa siya sa mukha. Nabitawan naman niya ako kaya agad akong tumihaya at gumapang pataas patungo sa kalsada. Ngunit parang mabangis na hayop na muli akong sinunggaban ni Tita Claudia. Inupuan niya ako sa tiyan at pinagsasampal ako sa mukha na may kasamang kalmo. Sinasalag ko ng braso ang kamay niya. Nakaramdam na ako ng panghihina pero hindi ako pwedeng sumuko dahil tiyak na papatayin niya ako. Mamatay kang muli sa mga kamay kong gagakal, demonyo ka, Claudine, sana hindi ka nalang inampon ni Lolo. Isa kang salot, ganting sigaw ko. Well, sorry ka na lang dahil umayon sa akin ang swerte. Pues ngayon, di ka na suswertehin. Mapatay mo man ako, mabubulok ka naman sa kulungan. Doon ka mamatay. Ganon. Di etong sayo. Isang malakas na sampal ang binigay niya sa pisngi ko at halos mabingi ako. Hinuyam ko naman ang kamao at binuhos ko ang lakas doon sabay suntok sa ilong niya. Napahiyaw naman siya at sinapo ang ilong. Tinulak ko siya at naaalis siya sa ibabaw ko. Muli akong gumapang pataas hanggang sa narating ko ang kalsada. Unti-unti akong tumayo at paika-ikang mabilis na naglakad. Pero natigilan ako nang makitang may paparating na kotse. Huminto yun sa harapan ko na ikinakabog ng dibdib ko. Bumukas ang pinto sa driver seat, lumabas ang isang babae. Ang kaibigan ni Tita Claudia. May ngisi sa kanyang labi habang nakatingin sa akin. Napalunok ako at napaatras. Mukhang hanggang dito na lang talaga ako. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Paipang dasal ko at halos lumabas na ang puso ko sa ribcage sa lakas ng kabog nito. You're in perfect timing, Jess. Sambit ni Tita Claudia. It is. Nakangising sabi ng babaeng kaibigan ni Tita Claudia habang humahakbang palapit sa akin. Sige, hawakan mo ang babaeng yan Jessie at tulungan mo akong dispatchahin siya. Napalunok ako sa sinabi ni Tita Claudia. Umatras naman ako palayo sa babae. Pero huminto siya sa paglapit sa akin at tiningnan lang ako. What are you doing, Jess? Ano pang tinatayo mo dyan? Hawakan mo siya, inis ng utos ni Tita Claudia. Pero hindi siya sinunod ng kaibigan niya na lumapit sa kanya. Kinuha ko namang pagkakataon yun at binilisan ko ang paika-ikang lakad paatras palayo sa kanila. Jessie, ano ba? Huwag mo kong sigawan. Hindi ino ko utusan. Ganting sigaw din ng babae sabay sampal kay Tita Claudia na ikinagulat nito. Napahinto naman ako sa pag-atras. Pati ako ay nagulat din sa ginawa ng babae. What the hell? Bakit mo ko sinampal? Galit na tanong ni Tita Claudia na namimulaw pa ang mga mata. Dahil malandi ka. Galit ding sigaw ng babae. Natigilan naman si Tita Claudia. Anong pinagsasabi mo, Jessie? Maang-maangan ka pa. Akala mo hindi ko malalaman na pati ang asawa ko ay kinakeret mo. Malandi kang pakeret ka. Mas makati ka pa sa gabi. Isa muling malakas na sampal ang binigay ng babae kay Tita Claudia na ikinasalampak nito sa lupa. Napaawang naman ang labi ko sa narinig. Nagagalit ang babae dahil inahas ni Tita Claudia ang asawa niya. Hindi na ako nagulat na kayang gawin yun ni Tita Claudia. Inahas nga niya noon ang daddy ko sa mommy ko. Let me explain, Jessie. It's not my fault. Ang asawa mo ang umakit sa akin. Pinilit niya ako daing ni Tita Claudia nang muli siyang sampilan ng babae. I know you, Claudia. Alam ko ang likaw ng bituka mo pagdating sa lalaki. Kapag natipuhan mo ay gagawin mo ang lahat para makuha ito'y itinuring kitang kapatid. Lahat ng pabor na hinihingi mo ay binibigay ko. Tapos ganito lang ang isusukli mo sa akin. Mas masahol ka pa sa ahasbulyo ng babae at sinabunutan si Tita Claudia. Damn it, Jessie, bitiwan mo ko. Hindi kita bibitawan hanggang sa makalbo kang malandi ka. And you know what? Ako lang naman ang nagsumbong kay Marcus kung saan ka nagtatago. What? Walang hiya ka Mas walang hiya ka. Walang utang na loob. Pati akong kaibigan mo tinalo mo. Traidor ka. Kaya itong bagay sa'yo. Sinubsob ng babae ang mukha ni Tita Claudia sa lupa. Nakatayo lang ako at hindi gumagalaw habang nagpapambuno si Tita Claudia at ang babae. Galit na galit ang babae kay Tita Claudia na dehado na ngayon. Panay na nga ang hiyaw nito at mura.
Dama ko ang galit at gigil ng babae sa bawat sabunot at sampal niya kay Tita Claudia. Tumiimbagang ako. Buti nga sa'yo Tita Claudia. Deserve na deserve mo yan at kulang na kulang pa. Nandito sila. Napalingon ako ng makarinig ng boses ng lalaki. Nabuhayan ako ng loob nang makita ang mga pulis na tumatakbo palapit sa amin. Punyeta ka, Claudia. Bumalik ka dito, malandi ka. Hayop. Bumalik ang tingin ko sa babae nang marinig ang sigaw niya. Nakita ko siyang nakasalampak sa lupa at hawak ang ulo. Hindi ko na nakita si Tita Claudia na sumuot na papasok sa talahiban. May lumapit sa aking isang pulis at kinausap ako. Nagtatanong siya pero hindi ako sumasagot. May tao akong gustong makita, pumasok siya sa loob ng talahiban, mamang pulis. Habulin niyo. Hindi dapat makatakas ang babaeng yun dahil hindi pa ako tapos sa kanyal, wika ng babae sa mga pulis. Sinundan naman ng 3 pulis si Tita Claudia sa loob ng talahiban. Sana nga ay mahuli siya para mabayaran na niya ang lahat ng kasalanan niya sa bilangguan. Hindi dapat siya makatakas. Niva, lumingon ako nang marinig ang boses ni Marcus. Nakita ko siyang tumatakbo palapit sa akin. Kasunod niya sila Kuya Tino. Marcus na iiyak na sambit ko. Akala ko ay hindi na kami magkikita. Tila kasi kay haba ng panahon ang inilagi ko sa mga kamay ni Tita Claudia dahil sa mga paghihirap na dinanas ko sa kanya. Niyakap ako ng mahigpit ni Marcus at halikan ang buhok ko. Doon na bumuhos ang luha ko. Napahagulhol ako sa kanyang dibdib. Kaagad akong dinala ni Marcus sa hospital. Bakas sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala sa akin. Hindi niya binitawan ang kamay ko hanggang sa loob ng ambulansya at panay ang kausap sa akin. Doon ko na naramdaman ang panghihina ng aking katawan sa pagod at sakit. Pero wala na ang takot at kaba dahil ligtas na ang pakiramdam ko. Kung ano man ang nangyari kay Tita Claudia ay hindi ko na alam. Bahala na ang mga pulis sa kanya. Ang importante ngayon ay ligtas na ako at kapiling muli si Marcus. Tuldok. Naalimpungatan ako nang maulinigan ko ang maliit na boses ni Daisy na kinakausap ako. Dinilat ko ang mga mata at nakita ko siyang nakatingin sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Namilog ang singkitan niyang mata at gumuhit ang malapad ng ngiti. Gising na po si Mommy Niva, Daddy, Lola Feli. Tili niya. Nangiti naman ako at tinaas ang kamay sabay abot sa buhok niya at haplos. Sweetie, anak, kamusta ang pakiramdam mo? Tumingin ako kay Marcus at kay Nanay Feli na bakas pa rin sa kanilang mukha ang pag-aalala. Ngumiti ako sa kanila. Ayos lang ako, pero masakit pa rin ang katawan ko. Tuldok panipik, sambit ko sa paos na boses. Hinaplos ni Marcus ang buhok ko at pisngi. Ang sabi ng doktor ay maayos naman ang lagay mo maliban sa puro pasa ang buong katawan mo. Nalinis na rin ang sugat mo sa binti at tinahip. Hindi ako umimik at nakatingin lang sa kanya. Tinaas ko ang kamay para abutin ang mukha niya. Bahagya naman siyang yumuko. Hinaplos-haplos ko ang kanyang pisngi. Mainit yun at magaspang sa aking kamay dahil sa kanyang balbas na kumakapal na. Ibig sabihin ay hindi ako nananaginip dahil nararamdaman ko siya. Akala ko ay hindi ko na siya makikita. Hinawakan ni Marcus ang kamay ko at dinala niya yun sa kanyang labi. Pumikit siya at hindi nakaligtas sa aking mata ang pagtulo ng kanyang luha. God sweetie, halos mabaliw na ako sa pag-aalala sa'yo. Akala siya. I'm safe now, love. Saad ko. Yamakap siya sa akin at sumubsob sa leeg ko. Naramdaman ko ang tahimik niyang pag-iyak. Hinaplos-haplos ko ang kanyang likod kasabay ng pagtulog din ng luha ko. Tumingin ako kay Nanay Feli. Pati siya ay naluha din. Inabot ko naman ang kamay sa kanya. Hinawakan naman niya yun at pinisil. Bumukas ang pinto at pumasok si Ante Val na may dalang-dalawang paper bag. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Nilapag niya ang mga dala sa mesa at lumapit siya sa akin. Nalukot ang mukha niya kasabay din ng pagtulo ng luha niya. Inabot ko rin ang kamay sa kanya. Alam kong labis silang nag-alala sa akin. Pero masaya ako na makita sila ulit. Masaya ako na buhay pa ako at makakasama ko pa sila. Mabait pa rin ang Diyos dahil binigyan pa niya ako ng pangalawa pang pagkakataon para mabuhay. Tuldok. Mommy Niva, bakit ka po laging nasusugatan? Twice ka na pong nandito sa hospital at laging may sugat. Inosenteng tanong ni Daisy na katabi ko na dito sa kama.
Panay ang haplos niya sa aking buhok. Ngumiti ako sa kanya. Kahit muntikan na akong mapatay na naman ng ina niya ay wala akong maramdaman na galit o inis sa kanya. Dahil inosente siya at walang kinalaman sa kademonyohan ng kanyang ina. At hanggat maaari ay ayokong malaman niya ang mga masasamang gawa ng ina niya habang bata pa siya. Siguro sa paglaki na niya kapag kaya na niyang umunawa. Ayoko ring matulad siya kay Tita Claudia. Kaya bilang magiging pangalawang ina niya ay gagabayan ko siya ng tama. Careless po kasi si Mommy Neva kaya laging may sugat. Kaya dapat ikaw lagi kang careful para di ka magaya kay Mommy Neva, okay? Mahina akong kausap ko sa kanya. Nakangusong tumanggo siya. Yes po, Mommy Neva. Good girl, hinaplos-haplos ko ang buhok niya. I promise you, palalakihin kitang mabuting bata. Ngumiti siya sa akin sabay yakap. I love you, Mommy Neva. Pagaling na po ikaw. Malambing na sambit niya. I will, baby. Hinaplos-haplos ko ang kanyang likod. Tumingin ako kay Nanay Feli at Ante Val na nakatingin din sa amin ni Daisy. May ngiti sa kanilang labi. Wala si Marcus dahil pumunta ng police station. Tinawagan siya ng inspector. 2 araw lang akong nanatili sa hospital at sa mansion ako diniretso ni Marcus. Doon daw muna kami ni Nanay Feli at Ante Val. Wala naman akong tutol at sumunod lang sa gusto niya dahil alam kong kapakanan ko lang ang iniisip niya. Polka-ika pa rin akong maglakad dahil sa sugat ko sa binti pero naghihilom na yon dahil sa antibiotic na iniinom ko. Ang mga pasa ko naman ay gumagaling na rin bagaman masakit pa ang iba at namamaga pa. Ibang klase din talaga yang asawa mo, Marcus. Parang palo sa dulas at hindi mahuli-huli. Wika ni Tito Damian. Patuloy pa rin po ang paghahanap sa kanya ng mga pulis, Papa. Pinakalat na rin ang mukha niya sa social media at tinaasan ko na rin ang pabuya para mapabilis ang paghahanap sa kanya. Sigurado akong mahahanap din siya. Saad ni Marcus. 3 araw na ang lumipas mula nang masagip ako sa mga kamay ni Tita Claudia. Nakakulong na ang mga tauhan niya pero siya ay hindi pa nahuhuli. Patuloy naman siyang pinaghahanap ng mga pulis. Kung ganon ay hindi paligtas si Neva hanggat hindi pa nahuhuli si Claudia. Ganon na nga ho, Papa. Wika ni Marcus at tumingin sa akin. Nako, ano ba yan? Wala pa tayong katahimikan kung ganon. Hanggat nasa paligid pa rin ang Claudia na yan at pag-alagala ay isa pa rin siyang malaking threat sa buhay ni Neva. E baka mamaya hindi lang si Neva ang gawan niya ng masama sa kadesperadahan niya. Komento ni Ante Val. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay magdoble ingat at magdasal sa itaas na sana ay mahuli na siya ng mga pulis. Turan ni Nanay Feli. Kaya nga ho dito muna kayo sa mansion. Dito ay hindi siya basta-basta makakapasok. Ani Marcus. Hindi ba nakakahiya na pati kami ni Val ay narito? Nahihiyang saad ni Nanay Feli at tumingin kay Tito Damian, walang problema sa akin, Feli. Mas safe kayo rito. Tugon ni Tito Damian, oo yun naman pala, wala naman palang problema sa senior na dito muna tayo, ate, salamat ho, senior. Napakabait niyo ho, ani Ante Val, walang anuman, Val. Isang pamilya na tayo dito kaya welcome na welcome kayo. Nakangiting wika ni Tito Damian at tumingin kay Nanay Feli. Kimi namang ngumiti si Nanay Feli. Tumingin naman sa akin si Marcus sabay hawak sa kamay ko. And about you, sweetheart. Hindi ka muna papasok sa office hanggat hindi pa nahuhuli si Claudia. Ayoko nang maulit ang nangyari sa'yo. Baka tuluyan na talaga akong mabaliw. Bamantong hininga ko at tumango. I understand, Marcus. Tuldok. Kinabig niya ako at hinalikan sa sentido. Sa nangyari sa akin ay may trauma na rin ako. Ayokong nag-iisa dahil pakiramdam ko ay biglang susulpot si Tita Claudia para kunin ako gaya ng ginawa niya noon sa restroom ng hotel. Mas gusto ko ngayon ay lagi akong may kasama o kaya lagi kong kasama si Marcus. Dahan-dahan kong tinanggal ang gasa sa ilong ko. Napangiwi pa ako ng samigid ang kirot. Damn it! Mahi ang mura ko pa. Nang matanggal ko na ang gasa ay tumingin ako sa lumang salamin. Magang-maga pa rin ang mukha ko dahil sa kagagawa ni Neva at Jessie. Putok ang isang kilay ko. Halos pumikit ang 2 kong mata na maga at may pasa na kulay ube na. Ang ilong ko ay magang-maga din at pelang. Maging ang labi ko ay maga at may sugat pa. Bukod sa mga pasa at maga ay may mga kalmo din ako sa mukha na galing kay Jessie.
Meron din ako sa leeg at mga braso. Tumiimbagang ako at sumigaw sa galit dahil halos hindi ko na makilala ang mukha ko. Ginastusan ko pa man din ng malaki ang mukha ko tapos sa ganito lang mauuwi. Sinong hindi manggalaiti sa galit? Mga hayop kayo. Hayop. Sige, pagtulungan nyo ko. Di ko kayo uurungan. Papatayin ko kayo isa-isa. Galit na asak ko habang nakatingin sa salamin. Ngayon ay hindi lang si Niva ang kaaway ko kundi pati na rin si Jessie. Ang gagang yun. Pinagkanulo niya ako sa mga pulis. Pwes, siya ang uunahin ko. Humanda siya sa akin. Matitikman niya ang ganti ko. Hinuyam ko ang kamao at tumalim ang aking mga mata sa salamin. Sa sitwasyon ko ngayon ay para akong pinutulan ng kamay ay paa. Hindi ako makagalaw at nakapirm lang sa isang lugar at nagtatago. Siguradong lalo pang yumigting ang paghahanap sa akin ng mga pulis. Lalo pa at nakita ko sa social media ang malaking patong ng pabuya sa ulo ko. Natigilan ako nang may kumatok sa pinto. Mabilis kong kinuha ang baril at naging alerto. Sumilip muna ako sa bintanang kahoy na nakasarado. Nakahinga ako nang maluwag nang makita ang matandang bulag na babae na may hawak na mangkok. Sinuksok ko ang baril sa tagiliran at lumapit sa pinto. Binuksan ko yun. Ngumiti ang matanda. Mary, dinalhan kita ng ulam. Nagluto ako ng tinulang native na manok. Masarap na masarap ito. Tiningnan ko ang laman ng mangkok. Tinulang manok ngayon at mukhang malinis naman ang pagkakaluto. Nakakabilib lang dahil kahit bulag na ang matanda ay nakakapagluto pa siya. Ngumisi ako at kinuha ang mangkok. Salamat po, Aling Seling. Walang anuman, Mary. Ay teka, nakalimutan ko pala ang kanin. Sandali at babalikan ko. Sige po, Aling Seling. Salamat po. Tumalikod na ang matanda at mabagal na naglakad akay ng tungkod niyang nagsisilbing mata rin niya. Pabalik siya sa bahay niyang ilang metro ang layo dito sa lumang kabong kinaroroonan ko. Bukod sa bulag ay makakalimutin din ang matanda. Sinarado ko ang pinto at pinatong sa kawayang mesa ang mangkok. Tamang-tama na gutom na ako. Hihintayin ko na lang na makabalik ang matanda dala ang kanin para makakain na ako. Anong swerte ko nga naman at dito pa ako sa lugar na ito napadpad kahit nabubulok na ang lumang kubo na ito. Pwede ko namang pagtiyagaan dahil pansamantala lang naman ako dito. Sa kititakas ko sa mga pulis ay kung saan-saan na ako sumuot para lang hindi nila mahuli hanggang sa napadpad ako dito sa lumang kubo ng matanda. Mabuti na lang at mabait ang matandang babae at bulag pa kaya hindi niya ako makikilala. Kinausap ko siya at ang asawa niya. Nagmakaawa ako na kung pwedeng dito muna ako magtago pansamantala. Sinabi kong hinahabol ako ng masasamang loob at gustong patayin. Naawa naman sila sa akin at pumayag na dam ito muna ako. Nalilibre pa ako sa pagkain nila. Ang kwento ni Aling Seling ay 4 na dekada na silang mag-asawa na caretaker nitong malawak na lupain na pag-aari ng isang politiko. May mga anak sila pero nakatira na ang mga ito sa bayan at may sarili ng mga pamilya. Nagpaiwan silang mag-asawa dito dahil sanay sila sa tahimik lang na paligid. Remote area na ang lugar na ito ng parteng Cavite at nasa paanan ng bundok. Walang kuryente at signal. Pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop ang libagan ng dalawang matanda. Maya-maya ay muling may kumatok. Sumilip muna ako sa bintana at nakita ko ang asawa ni Aling Seling na si Mang Pilu na may dalang plato na may lamang kanin at hiniwang papaya. Salamat po, Mang Pilu, sabi ko sa mabait na boses at kinuha ang plato. Napansin kong titig na titig sa akin si Mang Pilu at may gumuhit pang awa sa kanyang mukha. Grabe talaga ang ginawa sa'yo ng mga masasamang loob. Halos burahin na ang mukha mo. Bamantong hininga ko at pinalungkot ang mukha. Oo nga po, napakasama po talaga nila. Mabuti nga po at nakatakas ako kundi papatayin talaga nila ako. Siguradong hanggang ngayong ay hinahanap pa rin nila ako at malamang ay nakipagsabwatan sila sa mga pulis. Natatakot po ako Mang Pilu. Baka makita nila ako. Siguradong papatayin nila ako. Kunwaring nahihintikutang sabi ko. Huwag kang mag-alala, Ineng. Ligtas ka dito sa amin. Private property ito at bawal ang trespassing. Mabait akong ngumiti sa matanda. Salamat po, Mang Pilu. Napakabait niyong mag-asawa sa akin. Hayaan niyo po, kapag ako ay nakabalik na ng ligtas sa amin ay babalikan ko kayo dito para suklian ang kabutihan niyo sa akin. Kahit hindi na, Ineng.
Makauwi ka lang ng ligtas sa inyo ay masaya na kami ni Seling na makatulong. Marami pa rin pong salamat sa lahat, Mang Pilu. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Tumango ang matanda at ngumiti. O siya, kumain ka na. Yung sugat mo ay lilinisin natin mamaya. Sige po. Tumalikod na ang matanda at bumalik sa kubo nila ni Aling Seling. Sinarado ko naman ang pinto at bumalik ako sa mesa. Kinain ko na ang pagkain na binigay ng mag-asawa. Masarap ang pagkakaluto sa tinola kaya ginanahan akong kumain. Kailangan ko munang magtiis sa ganitong sitwasyon. Kailangan ko munang magpalakas para may enerhiya ako sa susunod na paghaharap namin ng mga kaaway ko. Nagising akong wala na sa tabi ko si Marcus. Madilim sa buong kwarto dahil sarado pa ang makakapal na kurtina pero nasisiguro kong umaga na. Inabot ko ang cellphone sa side table at tiningnan ang oras dahil hindi ko kita ang oras sa wall clock. Pasado 8:00 na ng umaga. Tanghali na akong nagising dahil late din naman kaming nakatulog kagabi ni Marcus. Wala naman kaming ibang ginawa kagabi kundi magkwentuhan lang habang naglalambingan. Pinag-uusapan namin ang future namin. Ang dami naming plano sa buuhin naming pamilya. Hindi na rin ako makapaghintay na makasal kaming dalawa. Ngumiti ako at nag-inat. Bumangon ako at binuksan ang makapal na kurtina. Bumulaga sa akin ang liwanag mula sa labas. Mataas na nga ang araw. Binuksan ko ang French door at sumalubong naman sa akin ang hangin na may kalamigan. Muli akong nag-inat. Hinayaan ko lang na bukas ang French door para naman makapasok ang hangin sa loob. Pinatay ko na lang muna ang aircon. Pumasok ako sa banyo para maghilamos at magmumog, Manang, si Marcus po. Tanong ko kay Manang bising pagpasok ko sa kusina. Naabutan ko siyang nilalabas sa ref ang mga rekadong gagamitin niya sa iluluto katulong ang isa pang kasambahay. Nasa library office, ma'am. Gusto nyo na bang mag-almusal, ma'am? Si Marcus po ba nag-almusal na? Hindi pa. Ang sabi niya ay sabay na raw kayo. Nagkape lang siya kanina. Sige po, puntahan ko po siya sa library office. Si Nanay Feli po at Ante Val. Nag-almusal na po. Oo, sumabay na sila sa amin. Ganun po ba? Sige po, puntahan ko muna si Marcus. Tumalikod na ako at lumabas ng kusina. Pagdating ko sa library office ay hindi ako kumatok. Hinawakan ko ang doorknob at pinahit saka binuksan ng maliit. Sumilip ako sa loob at nakita ko si Marcus sa likod ng mahogany table. Nakaupo siya sa swivel chair at nakaharap sa bintana na bukas ang kurtina. May kausap siya sa cellphone habang may hawak na isang pirasong papel. Mukhang seryoso ang pakikipag-usap niya sa kabilang linya kaya naman muli ko na lang sinarado ang pinto. Mamaya ko na lang siya iistorbahin. Hindi pa naman ako gutom. Magkakape na lang ako. Hindi ko pa nakikita si Daisy. Siguro ay nasa study room siya kasama ang tutor niya. Dahil sa banta ng mommy niya para sa kaligtasan naming lahat ay napagdesisyonan ni Marcus na mag-home study muna siya pansamantala. Umakyat ako sa hagdan pabalik sa kwarto para mag-shower muna saka ko ulit babalikan si Marcus. Naglakad ako papunta sa kwarto namin ni Marcus nang matigilan ako umatras ako ng ilang hakbang at lumingon sa balcony nakita ko si Ante Val na nanghahaba ang leeg at parang may tinatanaw. Lumapit ako sa kanya. Ante Val. Ay! Hiki mong mapanghi. Tili ni Ante Val at lumingon sa akin na sapo ang dibdib. Natawa naman ako dahil gulat na gulat siya. Focus na focus kasi sa tinatanaw. Sus Mariosep, ikaw lang pala, Niva. Ano po ba kasing tinatanaw nyo dyan, auntie? Seryosong seryoso pa po kayo. Hinawakan ako sa braso ni Ante Val at umalis siya sa railing ng balcony. Si Ate Feli at Senior Damian ang tinatanaw ko. Napataas ang kilay ko sa sinabi ni Ante Val. Ano pong meron sa kanila? Nandun silang dalawa sa garden. Silipin mo, dali. Halos ipagtulakan ako ni Ante Val sa balcony. Huwag kang magpapahalata, ha? Kunwari may tinitingnan ka lang. Hayon sila. Ani-Anye Val sabay turo sa kinaroroonan nila Nanay Feli at Tito Damian. Napakamot ulo naman ako. Sabi niya huwag akong magpahalata pero tinuro naman niya. Napangisi na lang ako at tiningnan ang kinaroroonan ni Nanay Feli at Tito Damian na nasa garden. Nag-eye spray si Nanay Feli ng mga orchids habang nakikipag-usap kay Tito Damian. Hindi lang naman silang dalawa ang naroon dahil naroon din ang hardinero pero nakadistansya sa kanila.
Mahilig din kasi sa halaman si Nanay Feli at hindi rin siya mapakali kapag walang ginagawa. Kaya kahit sabihin ni Marcus na huwag na siyang kumilos dito sa mansion ay hindi siya nakikinig. "Oh, ano pong meron sa kanila, Auntie?" Tanong ko kay Ante Val. "Wala ka bang napapansin?" Kumunot ang noo ko. "Nag-uusap sila." "Oo nga, lagi silang nag-uusap na dalawa. Ano pong masama doon?" Wala namang masama pero sabay kaming natigilan ni Ante Val nang marinig ang malakas na tawa ni Tito Damian. Sabay din kaming napatingin sa gawin nila at napataas ng kilay. Malutong ang tawa ni Tito Damian na parang siyang siya at si Nanay Feli naman ay nakita kong nakangiti at natatawa din. Nagtinginan kami ni Ante Val. Parang gets ko na ang ibig niyang sabihin. "O diba, may something sa kanilang dalawa," wika ni Ante Val. "Wala naman po siguro, Auntie." Tanggi ko. Ayokong maging malisyoso kay Nanay Feli at Tito Damian. Ay nako, basta ako sure ako na nagkakaroon na sila ng something. Abay napapansin kong madalas lapitan ng senior si ate at kamustahin na para bang nagkasakit si ate. Tapos ito pa, madalas din niyang tanungin si ate ng kung ano ang gustong kainin at ipapaluto daw kay Bising o kaya magpapabili sa tauhan sa labas. Talagang talaga. Lalong napataas ang kilay ko. Medyo napapansin ko nga ang parang pagiging close ni Nanay Feli at Tito Damian. Tapos napapansin ko rin na kapag nasa paligid si Nanay Feli ay laging nakangiti si Tito Damian at parang masaya. Samantalang kilalang may kasungitan si Tito Damian at nonchalant. At hindi lang ako ang nakakapansin kundi pati na rin si Bising. Ano pong sabi ni Manang Bising? Yun nga, napapansin niya na iba ang senior kapag nandyan si ate. Masigla at parang laging masaya. Madalas na tumawa. At itong nanay mo naman ay parang nag-e-enjoy din kapag kausap ang senior. Nagdadalaga ang nanay mo, Niva ay mali, dalaga nga pala siya. Nagmumurang kamyas ang nanay mo. Napaawang na lang ang labi ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ayoko ring mag-isip ng mali siya sa pagitan ni Nanay Feli at Tito Damian dahil baka nagiging komportable lang sila sa isa't isa. At wala namang masama doon. Nagpaalam na ako kay Ante Val para pumasok na sa kwarto namin ni Marcus at maligo. Naiwan siya sa balcony na patuloy pa ring tinatanaw si Nanay Feli at Tito Damian. Hinayaan ko na lang siya. Pababa ako ng hagdan ay nakita ko si Marcus na paakyat naman. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang makita ako kaya napangiti na rin ako sa kanya. Pero napansin kong hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti niya at parang malungkot yun. "Morning, love." Malambing na bati ko. "Morning, sweetie." Hinawakan niya ako sa bewang at dinampyan ako ng halik sa labi. Ang sabi ni Manang ay gising ka na raw at pinuntahan mo ko sa library office. Oo, kaya lang nakita kong may kausap ka sa phone kaya iniwan mo na kita saglit para maligo. Napansin ko ang lalong paglambong ng kanyang mga mata at para din bang nanlalate siya. Siguro ay gutom na. "Let's eat breakfast, love." "Mukhang gutom ka na." Sabi ko na lang. Ngumisi siya. "Gutom na nga ako. At mabuti na lang gising ka na bago pa ikaw ang kainin ko." Pilyo niyang saad. Pabirong kinurot ko naman siya sa tagiliran. Willing naman akong magpakain sa kanya. 5/8 na tawa na lang siya at inakbayan na ako. Sabay na kaming bumaba at pumasok sa komedor para mag-almusal. Binuksan ko ng dahan-dahan ang pinto ng kwarto ni Daisy. Nakita ko si Marcus na nakaupo sa gilid ng kama ng anak na tulog na. Napansin kong titig na titig siya rito. Tinaas pa niya ang isang kamay at hinaplos ang buhok nito. Kanina ko pa nga rin napapansin na tahimik si Marcus at parang may malalim na iniisip. Tahimik na sinarado ko ang pinto at lumapit kay Marcus. Lumingon naman siya sa akin. Napakunot noo ako nang makita ang kalungkutan sa kanyang mukha lalo na sa mga mata na bahagya pang namumula na para bang galing siya sa pag-iyak. Humawak ako sa balikat niya. "Are you okay, love?" Mahinang tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot at bumantong hininga lang sabay kabig sa akin at yakap sa bewang ko. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa aking tiyan. Hinaplos-haplos ko naman ang likod niya at sinukli ng mga daliri ang kanyang buhok. Ramdam kong hindi siya okay ngayon. "May problema ba, love?" Tanong ko ulit. Ngunit hindi pa rin siya sumagot at humigpit lang ang yakap sa akin. Ginapangan na ako ng pag-aalala para sa kanya at hinintay ko na lang na mag-open up siya.
Nakatingin ako kay Marcus habang siya ay nakatanaw sa malayo, bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata na para bang may malalim siyang pinagdadaanan ngayon na hindi ko alam. Kaya naman sobra na akong nag-aalala sa kanya. 2 beses ko na siyang tinanong kanina sa kwarto ni Daisy pero hindi niya ako sinagot. Inaya ko na lang siya dito sa kwarto namin para makausap siya ng masinsinan. Hinawi ko ang buhok na Neil iPad ng panggabing hangin at inipit yun sa aking tenga. Lumapit pa ako sa kanya at hinawakan ang braso niya.